Dahil nga Friday nung araw na ito, inalumusan ko nga lang yung baby. Ito talagang damit niya, pinanghihinayangan ko. Paano ba naman 3 to 6 months pa to? Tingnan nyo, hindi nakasya sa kanya. Lagi na nga siyang mukhang naka-crop top ngayon. Yun naman kasing bagong binili ko sa kanyang t-shirt na terno, napakalaki pa sa kanya. Paano ba naman, inilakihan ko na talaga yung binili ko. Bilis-bilis kasi niyang lumaki. Hindi ko na nga siya pinapasuotan ng medyas dyan, kaya lang mahaga pa masyado, kaya yan pinasuot ko pa sa kanya. Paano ba naman tuwing umaga, medyo malamig yung paa niya. Pero pagdating na din ng hapon, tinatanggal ko kasi naman napakainit. Papadedehin ko din siya dito, kaya yan, tingnan nyo, nilagyan ko na nga ng vitamins yung tirang gatas niya. Ay naku, hindi ko pa talaga siya mapainom sa dropper mga mare, dahil alam niyang iluwa. Sa bagay, yung gatas lang alam niya niyang sayangin ngayon. Diyos ko, napakautak talaga ng batang to. Kita nyo, may ginawa lang ako saglit, nakadapa na nga siya dito sa sulok. Sanayan na nga namin siyang ganito padedehin, nilalagyan ng unan. Ayaw niya man kasi talaga yung binubuhat ng batang to, lalo siyang nagagalit pag binubuhat mo. Hinintay ko nga lang niyang maubos itong gatas dito bago ko nga iwanan sa kuya niya. Pero bago yun, syempre pagbe-burp muna natin siya. Pagkatapos niya nga mag-burp dyan, lumabas nga kami dito sa sala. Dumating nga ang mudra. Dahil medyo oras na nga din dyan, tinanggalan na siya ng medyas ng mudra. Tapos ayan, nakikipaglaro nga sa kuya niya. Gustong-gusto nga ng batang to yung kinakausap. Tsaka hindi ka naman niya papahiya mga mare, kahit bugnutin yan. Pag kinausap mo at kinlap-klap mo yung kamay mo, tatawa yan. Nuko, litaw na naman yung cleavage. Tapos tululaway na naman yung bata. Nuha ko na nga siya sa mudra dyan. Tingnan nyo, nakikipaglaro pa rin sa kuya niya. Ang batang kuya, nakapokus pa mo ng camera. Talagang laki ng mukha. Pumasok na nga kami dito sa kwarto. Sandali nga lang kami sa sala. Ayan, nakagat na ng lamok ang bata. Agad ko nga nilagyan ng kalmaseptin dyan para nga mawala yung pagka-red niya. Tapos tinanggal ko na nga din yung towel sa kanya. Wala kang may bagay sa batang to. Lahat kinakain niya. Bago ko nga sangkapan yung daddy niya dyan, ayan, sinubukan ko muna nga siyang painumin ng tubig. Tignan nga yung reaksyon niya mga mare. Talagang nakapunot yung noo niya. Tapos talagang pag siyang mahawak sa daddy niya, talagang nilalaro niya lang. Kaya yan, tingnan nyo, nagbasa siya. Kinuha ko na nga din sa kanya yung bote niya, tapos tinimplahan ko na nga ng gatas. Pag tinitimplahan ko, tinitingnan niya ako, akala ko nagugutom talaga. Pero nung binigay ko sa kanya, inilalaro niya nga lang, kaya nga sabi ko, huwag ka na munang dumidi. Pagkatapos nun, inilagay ko na nga lang siya sa duyan. Nung nakatulog na nga mga mare, tignan niyo naman yung paa niya, nakalabas na naman pala dito sa duyan. Pakalikot na talaga ng batang to. Isang oras lang yata yung tulog niya, kaya yan, nagising na naman yung bata, tapos nagdadaldal na naman. Ahayaan ko muna sana siya dito sa duyan, pero tignan niyo, nagmumuryot, kaya binaba ko na nga lang siya dito sa higaan niya. Habang ang tahimik yung bata dyan, syempre sinamantala natin. Abay, napakasarap kasi ng amoy ng liig niya. Dahil nagsawa na nga siyang nakahiga, yan, inupo ko nga siya dito. Tinatamad pa kasi ako. Buti na nga lang, naglalaro-laro lang yung bata. Hindi pa siya masyadong nagmumuryot dyan. Dahil hindi masyadong mahaba yung tulog niya kanina, agad nga siyang inantok, kaya pinatulog ko ulit. Ganito nga ang pwesto ngayon yung gusto niya sa duyan, kaya madalas nahuhulog yung paa niya sa mga butas. O, tignan niyo, napakakulit talaga ng batang talagang dumadapa na siya dito sa duyan. Kita niyo yung maliit na paa niya, nakasulot na naman sa ilalim ng duyan. Ay naku talaga itong batang to. Hapon na nga nung nagising siya dyan, naglatag na nga ako dito sa kwarto. Tinalamusan ko na nga din siya bago kami lumabas. O siya mga mare.